ka-shipmates, ako ulit si Faye at nandito ako para ikwento ang aking bootcamp experience. So before, sa previous vlog ko, sinabi ko yung mga preparations ko before ako pumasok ng bootcamp. So ito yung medyo detailed, mas detailed. So ito yung mismong na-experience ko sa loob ng bahay ni Kuya. Char. So, paano ko nasabing bahay ni Kuya? Well, para ka talagang nasa bahay ni Kuya. Although, hindi ko naranasan na nasa bahay ako ni Kuya. Pero, yun, dahil may mga special task kayo sa loob. At, makikipaghalubilo ka sa mga iba't ibang uri ng tao. Like, iba-ibang lahi at iba-ibang edad. So, para ka talaga nasa bahay ni Kuya. So, let's get started. Yun nga. So, di ba galing ako sa Missouri. Yung from MEPS, Cali, sinabihan ako ng recruiter ko na I don't need to go to Cali para dun ako manggaling papuntang Great Lakes. So, nag-provide sila ng transpo sa akin from Missouri, papuntang O'Hare. Tapos, yun. Yung from O'Hare, pinatapon dun na yung parang in-screen na yung mga gamit namin. Pinatapon na yung mga gamit na prohibited like mga lotion, perfume, vape. Tapos yun, basta alam nyo na yung mga bawal. Tapos yun, from Chicago, O'Hare, naghintay kami for bus. Tapos, yun na yung start ng kaba. Start of night of arrival. Tapos, doon sa bus, habang board kami, habang nag-aantay kami, pag kinakabahan kami, nagpa-welcome aboard. Tapos, yun, paulit-ulit yung sailor's creed, as yung mga general orders. So, at least may idea kami habang nasa bus kami. Hindi kami naboboard. Kumbaga, may napapakinggan kami. Tapos yun, pagbaba namin, yun na yung stress level kasi nga super sinisigawan kami. Pinatakbo kami kagad dun sa building for processing days or P days. Tapos sabi, wag namin aapakan yung flags. Tapos, as in, sisigawan ka talaga nila pag nagkamali ka. Tapos, yun, pinaline kami. Tapos, yun na yung pinatawag kami last call na para sa mga loved ones namin. So, unfortunately, wala akong natawagan kasi nga, di ba, sa Pinas. So, yun. Nag-pretend na lang ako na may tinawagan ako. Char. So, iba nag-iiyak-iyak na, ganyan-ganyan. Kasi, last call na to. Kasi, pagpasok na namin, as in, pag nasa bootcamp na kami, wala na talaga kaming communication at all. Tapos, yun na, once na lumapag ka na, that's the start. Game on na sa bahay ni Kuya. Tas yun. So, week 1 is P days, meaning processing days. Dun yung examinations ng physical, medical, and dental, tapos vaccinations, tapos haircut, dapat ayon sa Navy standards. For us, dapat hindi lalagpas ng shoulder. Tapos, pwede rin kaming magpa-boycott. Pero, nagpa-boycott na ako mga 3 weeks na. Tapos, yun, uniform issuance. Tapos, orientation, brief. Pero, for me, P days in puyatan. As in, paglapag namin nun, madaling araw yun. Straight, hindi kami natulog. Like, almost 20 hours kaming gising. Ganun. Tapos, kasi, pre-provide na sa amin yung uniform namin on the day na nag-arrive kami. Tapos, nilagay na yung name namin sa system, mga ganong bagay, ganyan. Tapos, yun, dapat make sure na kasya sa amin yung mga damit saka undergarments kasi kami rin magsasuffer later on. So, dapat accurate, sakto yung mga sizes sa amin. Tapos yun.
pinagkasya namin siya sa isang sibag. Tapos, after nun, bubuhatin namin. Paglipat na namin ng compartment. Yun yung pinakamahirap. Kasi sobrang bigat. Kasi nandun na rin yung mga boots, mga uniform. Anyways, tapos yun, pinaka-word na tumatak sa akin ng P-Days is hydrate. Please hydrate. Actually, P-Days hanggang dulo. Kasi, kung hindi ka hydrated, magsasuffer ka. Kasi, konting pagkakamali mo lang, paparusahan ka na kagad. Pero for me, in my case, hindi naman ako masyadong naparusahan kasi masyado ako mabait. Yun nga. Tapos yun. Yun nga, aside sa P, may isa pang P na ibig sabihin yung P-Day sa akin. P is like, after ng puyatan, yung paubos ng pasensya. As in, mauubos yung pasensya mo. Kasi, basta sobrang daming nangyayari. Parang naguguluhan ka na. Tapos, after mo maubos yung pasensya mo, dahil puro pila. P-Days is puro pila. Kasi nga, kakalapag mo lang. So, marami kaming pinaprocess. Vaccination, iba't ibang klaseng vaccination, ganyan. Tapos mga paperworks. Tapos, aside doon, maraming pasaway. As in, yung mga pasaway na tapa na nakikipagsigawan sa mga RDCs na parang katapusan na ng mundo. So, yun. Maraming mga drama. Anyways, yun. Nakakaubos din ng pasensya. Pero, lakasan ng loob. Tapos, yun. Since sa week 1, doon na yung briefing kung ano mga expect namin sa loob. After nun is yung week 2. Doon na inintroduce yung mga naval history, military customs and courtesies, general military and professional knowledge, then personnel and material inspections, and watch standing. Then, yung physical training. Tapos, yun na yung parang pre-starter namin ng PRT, which is the pacer test. Yung tumakbo kami ng pabalik-balik hanggang sa may certain time, nakalimutan ko na. Pero yun, napasa mo yun. Kasi doon din i-assess nila kung tatagal ka sa bootcamp. Then, sa week 2 and week 3 din yung yung swimming qual. So, yun luckily napasa ko naman siya, yung swimming ko. Yung swimming ko, actually matik na ako po bumagsak kasi first try ko, tatalon ka sa mataas. Basta hindi ko na sabihin kung gaano kataas. Pero pag bagsak ko, mali ako ng turn. So, fail ako ng once, pero may second chance ka. So, yun. Nag-try ako, tapos pumasa na ako. So, yun. Dapat mapasa mo yun kasi syempre, paano ka magiging sailor kung hindi ka marunong mag-swimming? So, yun. And then, yun. So, week 2 to week 3, malalaman, matututunan mo yung mga Navy terminologies like yung head, yun yung bathroom, scuttlebutt, tapos belay my last. Pag gusto mong baguhin yung sasabihin mo, belay my last. Tapos yun, doon din nag-assign ng mga jobs like yung RPAC, like yung RPAC is yung recruit petty officer, yun yung parang pinaka-leader namin. Tapos yung ARAC, yung nagkikidance. Tapos yeoman, more on paperworks. Tapos damage control PO, section leaders, head PO, male PO, yun lahat ng PO. Mga religious PO. Tapos may starboard side
Saka may education PO din. Yung education PO yung laging mataas sa mga exam. Tapos may flags din pag nagma-march, yun, i-assign din yung flags. Usually yung mga flags is yung maliliit. Kasi yun, ako yung flag kasi isa ako sa maliliit. So yun, minsan na-fire din yung mga, halimbawa hindi mo na nagawa ng maayos yung job mo, na-fire din. Tapos yun, ako muntik na ako ma-fire sa flag eh. Kaso dahil gusto kong makita ako sa harap. Para pag graduate is nasa harap ka. Medyo ginalingan ko, char. Pero hindi ako magaling, pero hindi lang ako nagpa-fire. Parang ganun. Tapos yun, yun, sa week 2 to week 3, yun, syempre may mga makikilala ka na, and luckily may mga nakilala ako like mga Pinoy din. Then doon nawala yung pagka-homesick ko, kasi super ma-homesick ka, yun yung kalaban mo sa loob eh. Tapos parang yun, lagi kang drained, parang lagi kang everyday, parang lagi may ginagawa. So yun, since may mga kababayan naman tayo dun sa loob ng bootcamp, hindi naman ako masyadong nalungkot. Tapos yun, mga loko-loko rin sila gaya ko. Tapos and then sa week 4 to week 6, yun na yung yung nag-a-attend na kayo ng mga general military professional knowledge classes. Tapos may mga hands-on training na kayo. Tapos tuturo na sa inyo knot tying and line handling, tapos firefighting, first aid techniques, drills, firearms training. Tapos puro test na kayo, mga written test and physical training. Tapos yun, sobrang dami. Ko na alam yung ibang nangyari actually. Pero yun, at least meron kayong idea. Tapos yun nga pala, every Sunday, yun yung parang medyo may freedom day kayo. Parang yun, pwede kayo makapagdasal-dasal, makapunta sa church. Tapos yun yung mas mahaba yung pagligo nyo. Tapos medyo hindi kayo masyado pinaparusahan pag Sunday. Unless pasaway talaga kayo. Parusahan talaga kayo. Tapos yun, best part of the bootcamp is chow. So 3 times a day kayo kakain. Breakfast, lunch, saka dinner. Pero, hindi kayo pwedeng magsalita during chow. Kasi once na magsalita kayo or, alam mo yun, nagtitigan or nagtawanan, papagalitan na kayo. Pwede kayong parusahan sa harap ng maraming tao. So, yun. Actually, dapat sumunod ka lang sa mga instructions. Okay ka na. Pero, syempre, mag-e-effort ka rin. I mean, yeah, mahirap. Pero, dun kasi parang, since may mga physical exercises naman, na de-develop ka rin. So, if mahina ka sa ganito, weakness mo yung ganyan-ganyan, nai-improve ka naman later on. Since, kung halimbawa nag-group, kayo, napapunish kayo by group, at least, diba, parang easy na lang sa'yo minsan na nagpo-push up ka, ganyan. Ayun. Medyo umaano yung core mo. Then, ayun. Ano pa ba? Ayun, since para ka nasa bahay ni Kuya, may transparent, doon, parang office. Yun yung fishbowl. So, dun pumipirmi yung mga RDCs, tapos dun sila parang makikita kanila kung mga bawat kilos mo. Kasi nga, parang kitang-kita yung compartment. Tapos dun ka rin ipapatawag pag may ginawa kang kasalanan, ganyan.
Tapos yun, basta matitest talaga yung mental ano mo. Basta yung mental health mo matitest talaga. Ayun. Yung CR, malalaman nyo na lang pagpasok nyo doon. Tapos, yun, dapat marunong ka ring mag-neckerchief. Yung magtatay ng neckerchief. Tapos, bed making. Dapat magaling ka mag-fold ng mga damit. Kasi laging may mga drills doon. So, sa week 7 naman, yun yung, ayun, puro drill pa rin. Tapos, may mga personal inspections. Tapos, physical training pa rin. Tapos, dun i-assess ka na sa firefighting, line handling, saka weapon. Mas ano na, parang deeper na yung understanding mo dapat kasi na-train ka na dun sa week 4 or 6. So, yun. Tapos, during week 7, parang medyo komportable ka na. Tapos, puro maglilinis ka na lang ng compartment. Pero, sobrang madidrain ka pa rin kasi lagi kayong paparusahan. Lalo na pag group na may kasalanan kayo. Parang minsan kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. So, yun. Tapos, lagi kayong magmamarch. Tapos dapat, actually, dapat competitive ka rin. Ganyan. Tapos, since iba-ibang lahi or iba-ibang tao yung papakasamahan mo, minsan mapapaaway ka. In my case, wala naman ako nakaaway. Ganyan. Yung iba, may mga nakaaway. Tapos yun, basta, maging mabait ka lang, saka laging nagpo-follow ng instruction. Yun. Pero, hindi ko sinasabing madali Kasi ako, nahirapan talaga ako. Siguro, talagang nag-effort lang din ako. Kasi hindi naman ako magaling mag-push up. Hindi naman ako palatakbo. At saka, yung planking ko, sablay-sablay pa. Pero, ayun. Kailangan mo talaga mag-effort. Then, yun, week 7. So, week 7 din, pinaprocess yung citizenship. So, actually, kami prinocess yung citizenship namin. Pumila-pila kami sa form namin, ganyan. Tapos, nag-biometrics na kami. Basta hindi siya na-process during bootcamp. Pero yung iba, naswertehan, naging citizen na sila during bootcamp. So, ayun, nung paglabas ko na lang ng bootcamp, saka ko na-asikaso yung citizenship ko after 6 months. Pero at least, diba, ang bilis. Yun din yung isang benefit ng pagpasok sa bootcamp is magiging citizen ka if you're an immigrant. Then, ano pa ba? Yun, sa week 8, yun na yung battle station. Hindi ko masyadong i-elaborate yung battle station. Basta, galingan nyo na lang. And, super fulfilling siya pag napasa nyo siya. Kasi, super matitest lahat ng emotions, lahat ng physical and mentally, lahat matitest sa inyo during battle station. And, hindi ko masasabing madali. Nahirapan naman. Actually, yung mga ina-expect kong magagaling is dun mo makikita yung mga tao, ano mo yun? Kung paano nila i-handle yung stress nila pag nahihirapan na sila. Joke. Ako, basta. Ang hirap i-explain. Pag nandun na lang kayo. And yung teamwork, yun, na-test din yung teamwork. Then, more on, since, parang halo-halo na yung mga natutunan nyo, i-apply nyo na lahat doon.
So, yun. Week 9. Sa week 9, ito na yung final physical test na ang tawag is official physical fitness assessment. Yun na yung do or die. So, dapat mapasa mo yun. Pag hindi mo napasa, sorry. Either setback ka or yun, malilit ka ng graduation or hindi ka na makagraduate. Basta, make sure lang na hindi ka may injure. In my case, akala ko may injured ako. Kasi, yun. Yung motivation ko nun is gusto kong makagraduate on time. So, yun. Nakayanan ko naman and I passed. So, yun. So, sa week 9, dun na yung mga professional development classes. Like, tinuturuan na kami sa finances or kung pag mapi-PCS kami, ano yung mga preparations sa may mga family, ganyan. Pag mga made-deploy. Tapos, dun din kami tinuturuan ng mga small unit leadership classes. Then, fleet and shipboard living classes. Then, sa week 10, yun na yung nagpa-practice na lang kami for graduation. Pero, huwag ka pa rin masyadong kampante kasi dun na yung mga taong sa sobrang kampante, akala nila gagraduate sila pero hindi. Kasi nga, nagiging pasaway, ganyan, may mga ginagawang kalokohan na super labag sa rules. So, kahit napasa nyo na yung mga physical tests and kung ano-anong test, wag pa rin kayo makampante pag kahit malapit na yung graduation nyo. Kasi once na nandun pa rin kayo sa bootcamp, nakatungtong pa rin kayo sa bahay ni Kuya is may chance pa rin kayong ma-setback or hindi makagraduate. So, yun. Sana marami kayong natutunan or at least man lang medyo makatulong pagpasok nyo sa loob. And actually, kulang tong oras na to para makakwento ko lahat. Ayun. Kasi sobrang dami talaga nangyari. As in. Pero ang bilis ng panahon. Thank you Lord na lang. Mapapa-thank you Lord ka na lang. So, yun. Sana na-inspire ko kayo kasi kung kinaya ko nga. So, baka kayanin nyo rin. Ayun. Thank you mga ka-shipmates. Sa susunod na video, mag-suggest ng next video ko is willing na willing akong gawin yun. And I think sa next kong video is magbibigay ako ng mga tips para makatipid or makasave during habang nasa military era ka. Kasi you know, hindi naman siya forever and we don't know kung magre-re-enlist ba tayo or hindi. At least na tayo, may sandata na tayo in case. So I will help you on how to save and tips para makatipid. Ayun, salamat sa panonood. This is Faye ulit. Please like and subscribe.